Magandang buhay mga best friend. Welcome po sa Best Friend Moto. Today's vlog ay patungo ho tayo ngayon sa Bayombong, Nueva Vizcaya. Kasama ho natin ngayon si Cal Vlogs, nandyan sa likod ko. Gamit niya yung kanyang Dominar 400. So gamit ko po ngayon itong PCX 160. So pupunta po kami ngayon sa Bayombong, Nueva Vizcaya dahil a-attend po kami ngayon ng isang enhancement program, mga best friend. So bilang isang rider po kasi, mga best friend, ay ang isang healthy na rider, hindi lang po tayo dapat nakatutok sa pang physical na enhancement or any riding enhancement. Halimbawa, paano dapat mag-drive ng defensive, paano i-maintain ang sasakyan, paano maging maayos ang pagdadrive, kung paano tayo dapat sumunod sa batas trapiko. Ayan. And of course, sa batas ng Pilipinas na kailangan mong maglisensya, kailangan nating i-rehistro ang ating mga motor. So hindi lamang sa mga ganong mga bagay dapat tayo na-enhance or napapaalalahanan or na-upgrade or nagle-level up, mga best friend. So bilang rider ay kasama po, mga best friend, yung pong pinakamahalaga sa lahat na dapat pong ma-enhance din sa ating mga buhay. Walang iba kundi ang spiritual na aspeto po ng buhay ng isang tao. Bilang rider, mga best friend, we cannot deny, syempre, andyan yung physical. Ayan, andyan na tayo, physical. Kasi nga, nagdadrive tayo, kailangan natin mag-exercise. Then, of course, yung mga batas trapiko, ganyan, dapat nating sundin. Mag-rehistro tayo ng lisensya at maging sa sasakyan, mga best friend. Pero mga best friend, kahit alam mo lahat yun, kung merong kulang sa buhay mo, at yun ang pinakamahalaga sa lahat, which is ang spiritual aspect ng buhay ng isang tao, ay magiging useless yung mga bagay na yun na pinagpapaguran mo. Huwag dapat ho nating alisin, mga best friend, ang spiritual na aspeto ng buhay ng isang tao. Huwag nating pabayaan yun, kasi yun ang nagpapa-healthy ng buhay ng isang tao, lalo na sa isang rider, mga best friend. Yan, mag-fuel muna daw si Cal Vlogs. Yan, si Cal Vlogs. Yan, let's go. So nandito na kami ngayon sa Difun, mga best friend. Dinaanan ko yan si Cal Vlogs, taga Difun siya, dahil parehas kaming a-attend, mga best friend, sa enhancement program. Focusing po sa spiritual na aspeto ng isang tao, lalo na sa paglilingkod sa Panginoon, mga best friend. So bilang isang tao, mga best friend, mayroon kasi tayong spiritual aspect na tinatawag. Hindi lang physical aspect, hindi lang social, hindi lang moral aspect, and many more kinds of aspect of ng buhay natin. Hindi mawawala ang spiritual aspect ng buhay ng isang tao, which is ito minsan yung madalas na napapabayaan natin, kaya tuloy napapahamak tayo, mga best friend. So ano ang ina-expect natin na gagawin doon po sa Bayombong, sa enhancement na ito? Of course, makakapakinig tayo ng salita ng Diyos, siyempre, mga best friend. Hindi mawawala yun.
Wala naman pong ibang pagkain ng ating spiritual na buhay kundi ang salita ng Diyos, mga best friend, ano? So bilang lingkod ng Diyos, bilang mga mananampalataya, ay nararapat lang na mag-level up din, mapaalalahanan tayo, ma-enhance tayo pagdating sa spiritual na bagay, which is ito po yung pinakamahalaga. Alright, so samahan nyo po kami sa journey na ito. Sana po ay makatulong po sa inyo. Cordon na kami, mga best friend. Ayan, bilis ng travel. At meron tayong sinusundan dito na kotse. Shout out sa'yo. Grabe yung tambutso nyo, mga best friend, no? Parang tabo yung muffler nya. Pero hindi siya maingay, ha. Pero pagka binomba niya, mga best friend, eh talaga naman. Grabe, oh, parang ang laki. So kakaliwa tayo dito, mga best friend. Ang oras ngayon ay 9:44. Ayan, oh. So let's go. Okay, mga best friend, nandito na tayo sa Bayombong, Nueva Vizcaya. So hindi na tayo dumaan sa sentro po ng Solano. Nag-bypass road tayo, kaya madali nating narating ang lugar ng Bayombong, mga best friend. So nandito po sa Masok, Bayombong, Nueva Vizcaya, yung pong venue ng enhancement activity po namin. So bali 2 araw po ito, ngayon tsaka bukas. Kaya samahan nyo po kami. At nawa ay maging inspiration din sa inyo, ano po, lalo na sa mga kapwa riders natin, na hindi lang pagbumotor ang dapat na atupagin natin, kundi bigyan din natin ng panahon, mga best friend, ang ating pong spiritual na aspeto ng buhay, sapagkat yan po ay napakahalaga. Kalimutan mo na lahat, wag lang ang spiritual na aspeto ng buhay mo, mga best friend. So kailangan natin ito bilang rider. Hindi lang yung kinakain natin 3 times a day na mga bigas or kanin, syempre kanin, ganyan, mga vegetables, karne, ganyan, ano po. So hindi lang yun ang nagpapalakas ng katawan natin, kundi ang salita ng Diyos, mga best friend. Sabi nga sa Bible, man shall not live by bread alone, but by every word that proceedeth out from the mouth of God. So salita ng Diyos, mga best friend. Yan. Hindi lang daw po nabubuhay ang tao sa mga tinapay or mga pagkain pang physical, kundi maging sa salita ng Diyos. Yun po ang ibig sabihin nun. Kaya kahit napakalayo, mga best friend, from Cabarugis, Quirino, hanggang dito sa Masok, Bayombong, Nueva Vizcaya, ay hindi tayo nagtatlong isip, mga best friend, pumunta tayo. Nag-e-enjoy na tayo sa motor. Ayan, double purpose, ano, mga best friend. Enjoy na tayo sa pagmumotor, ma-enhance pa ang ating pong spiritual na aspeto. Yun ang maganda. Hindi, kumbaga, hindi masasayang yung travel. Unlike yung mga ibang travel natin, minsan kasi parang nagsasayang lang tayo ng panahon, nagsusunog ng gasolina na wala namang benefits. Dito ka na sa may benepisyo.
Hindi lamang benepisyong physical, moral, social. Kasi makikita mo dito yung mga kaibigan mo, yung mga kapatiran sa Panginoon, mga ka-fellowship natin ang bawat isa. Ayan. But more on spiritual. Ayan. Mapapalakas yung pananampalataya natin sa Panginoon. Then sa mga enhancement na mga ganito, mga best friend, ay marami tayong matututunan na pwede nating i-apply sa paglilingkod sa Diyos, para mas magiging effective yung ating pong paglilingkod sa Panginoon, mga best friend. So dito po sa best friend mo to, hindi lamang puro motor tayo, ano po, kasama po ang spiritual na aspeto ang pinopromote po ni best friend mo to. Kaya pansin ninyo, wala akong bisyo, mga best friend. Hindi ako naninigarilyo, hindi ako umiinom ng alak. Isa lang ang bisyo ko, kumain. Meron pa pala, magmotor. Ayan. Okay. Kaya sana maka-inspire naman tayo ng ibang tao. Oh man. So eto na po yung pong papasok doon po sa aming venue. So campsite po ito actually, pero multi-purpose na lugar ito. Rough road lang ang papasok doon, mga best friend, pero hindi mo akalain na merong ganitong facility dito po sa lugar ng Masok. So ang lugar po na ito ay, yung venue po ay intended for camp purposes. Ayan ba, may mga young people's camp, ganyan, o kaya family camp. Ay maganda po ito. So kung nakaranas na po kayong umattend ng mga family camp, ayan, o kaya sports camp, yan, young people's camp, ay paki-comment naman dyan sa baba, mga best friend, kung nakaranas na kayo na umattend ng mga camp. At sabihin nyo na rin kung anong epekto nito sa buhay ninyo, nakatulong ba sa inyo. So medyo na-late tayo, mga best friend, kasi supposed to be alas 10 dapat nandito na tayo, pero ang oras ngayon ay 10:53. Inasikaso ko pa kasi yung aking pamilya, mga best friend, bago ako umalis sa bahay kanina. Then dinaanan natin si Cal Vlogs. Grabe itong mga daanan dito, mga best friend. Talagang ipipili mo yung dadaanan ng motor mo. Kaya kung naka-big bike ka dito sa bagay, kung sanay ka na magbalabalanse sa mabibigat na motor, walang problema. Parang ako, mga best friend, supposed to be yung big bike ang gagamitin ko dito. Kaso ang problema ko lang kasi pag yung big bike ko, konti ang may kakarga ko. Syempre mag-overnight tayo dito ngayon. Kailangan natin ng mga kumot, ganyan, beddings, ganyan. Kulang na nga lang, dalhin ko yung tent ko Pwede sana kakasya dito sa U-Box. So yun ang dahilan kung bakit hindi ko dala yung big bike natin. Pero kung one day event lang ito, kukunin ko yun, mga best friend. Kasi syempre long rides, mas masarap yun ihataw, lalo na sa bundok-bundok.
Ito kasi pagka sa bundok na mga best friend ay medyo syempre hirap sa kwan sa pag-overtake. Pero pagka straight naman at pag nakabuelo naman, okay naman, tatakbo naman ng 100 to. So ito na mga best friend, malapit na tayo. Ito na yung compound. So dito sa tapat merong napagandang swimming pool dyan, tsaka hotel. Pero hindi parte ho yan ng campsite. Nandito lang, ito yung campsite mga best friend. Ito. Ito po. So papasok tayo dito, kakanan tayo dito. Ayan, let's go. Then punta tayo sa taas. Handun sila sa taas sigurado. Alright. Wala namang tao. On the way. Alright, so ito po yung campsite. Dito pala matutulog mga best friend. Dito matutulog, pero doon sa sentro ng Bayombong tayo pupunta, doon sa malaking church doon. So doon yung pong pinaka activity, doon gagawin lahat pala. Pero dito lang matutulog mamayang gabi. Siguro medyo busy na lang sila, kaya hindi na nila naalala na mag-update sa GC. Lalo na kami, galing pa kami ng Cabarugis mga best friend, na malalayo na delegates dito sa enhancement activity na ito. Ay ayan, ang alam namin ay dito po lahat, but it's not pala. But it's okay, it's alright. Wala pong problema doon. So balik ko tayo. Pero mamayang gabi, at least nakita na ninyo mga best friend na umaga pa lang or maliwanag pa. Mas maganda kasing tingnan yan pagka maliwanag. At least kita na po ninyo. Pero mamayang gabi, babalik tayo dyan tayo matutulog. Kaya babalik tayo doon sa pinasukan natin kanina, doon sa may Jollibee mga best friend.
Dito na lang, sir. For everyone that useth milk is unskillful in the word of righteousness, for he is a babe. But strong meat belongeth to them that are full of age, even those who by reason of use their senses exercise to discern both good and evil. Do you believe that all parts of the body, the church, it was God who set every one of them? Hindi na normal yung body na yan. Okay? The same thing with the church. Maraming mga miyembro natin, hindi po talaga kumikilos sapagkat hindi sila mature. And members or pastor were satisfied when they were being baptized. Ito po totoo. We spend much time in soul winning. That's good. Maturity should not cease. It should be continuous. So, paano mangyayari yun, Pastor? Through discipleship. Pag ang Baptist, meron ng building, ang pastor, meron ng support. Pero hindi namin sinasabi na kayang-kaya na namin. We still need to boost our finances kasi meron pa kaming gustong abutin. At ganun din kayo, kung meron kayong gustong abutin, no? Dapat mag-boost talaga, tumaas yung ating mga financial capabilities sa church natin, okay? Number 1 po, punta na po tayo. Ito po yung number 1, okay? Determine your financial theology. Concerns mo, sa allowance mo. And sometimes we're tempted to say, what's the use? But when I go back to this verse, ang sabi ng verse na yan, our hope is in the Lord. I don't know about your heart, yung mga struggles mo ngayon. Would you claim that verse tonight? Sabihin mo, Lord, thank you for reminding me that my hope is in you. Hawak mo yung pag-asa. Amen. Father, thank you for this time. Panginoon, itinatas ko po ang bawat pastor, bawat manggagawa, listening tonight, bata at matanda, may be battered and tested, yet enduring the times and coming out victorious. Panginoon, teach us to hope in you always. Teach us to expect from you always. Teach us, like the psalmist, my soul waited upon the Lord. Turuan mo po kaming maghintay, Panginoon, sapagkat nandyan ka lamang at parating na yung aming pumakailangan. May we say tonight with David, and now, Lord, what wait I for? My hope is in thee.
twilight shadows deepen, an ending day where night shall never be. A city where the storm clouds never gather. Now this is just what heaven is to me. A place where there is no misunderstanding, and from no sorrow pain, love was and crown Christ forever. Oh, this is just what heaven means to me. And when at last aim is other, love holds me. And when crowned him Lord of all, I'll be there. Now this is just what heaven means to me. What if will be when we get over yonder and join the throng around the glassy sea? We will join our loved ones and crown Christ forever. Oh, this is just what heaven means to me. Before his saving Father, love all flee. And when they crown him Lord of all, I'll be there. Now this is just what heaven means to me. When we get over yonder and join the throng around the glassy sea, we'll join the throng around the face of Jesus. Oh, this is just what heaven means to me. Oh, this is just what heaven means to me. Oh, this is just what heaven means to me. Na aming Ama, kami po ay lubos na nagpapasalamat sa iyo sa araw na ito, sa napakarami ng biyaya na amin pong natanggap. Salamat po sa napakagandang spirit po, sa mga mensahe na amin pong napakinggan, sa mga bagong kaalaman na naiparating sa amin sa pamagitan ng iyong mga lingkod. O Panginoon, patuloy po namin hinihingi ang iyong pangunguna, pagpapala sa bawat isa sa amin. At muli po, ikaw ang maluwalhati sa lahat ng maakamp. Principles on how we can stay longer in the ministry. Amen, mga kapatid? Sana po ay interesado po tayo doon, no, na malaman. But I believe, mga minahal mga kapatid sa Panginoon, there's no one single formula to achieve that goal. Have you finished your course? Alam natin lahat, for all we know, my dear friends, the Lord Jesus Christ, the Son of God, only stayed for 3.5 years in His public ministry. And yet, when He was at the cross, He said, "It is finished." It's not about the length of our stay in the ministry.
Pero natapos ba yung pinapagawa ng Panginoon sa inyo? Hindi pa habaan yan. Sabi ulit kayo, kain tayo mga anak. Pinakita ng Panginoon sa kanila that He can furnish a table in the seashore with fish and bread without using their cats. Ito niyo? Amen. Amen. Praise the Lord. Hindi kailangan ng Panginoon ng kapatid yung pinagpaguran mo. Meron siyang inihanda para sa iyo. Kung hindi po ganun mga kapatid, wala na kami sa ministry. Yung tumawag sa hari, He is the one who enabled us. Amen. Amen. Is there anything too hard for the Lord? Yung bang walang alam, pwede bigyan ng Diyos ng kaalaman? Amen. Nakikita ko ang napakalaking potential sa kanila sa hinaharap. Hindi lamang ng IBA, kundi lahat kundi higit sa lahat ay sa iyong gawain ang kahayaan ng langit. Salamat po Panginoon, maaari po akong makabahagi sa enhancement program na ito. In Jesus' most precious name we pray. Amen. What this dying world could use is a willing man of God who dares to go against the grain and works without applause. One will raise the shield of faith, protecting what is pure. His love is tough and gentle, and while this world is sure. God doesn't need an orator who knows just what to say. He doesn't need authorities to reason him away. He doesn't need an army to guarantee a win. He just needs a few good men, men full of compassion, who love and cry, men who'll face eternity and aren't afraid to die, men who'll fight for freedom and honor once again. He just needs a few good men. Put my faith in Thee, dear Lord, and I will reach God, oh, that's friend. There's no other friend on whom I can depend. Blessed Jesus, hold my hand. Jesus, hold my hand. My name, Jesus, be friend. Protect me, guide my heart. Be my faithful. Oh Lord, lift up me. When in prayer I hope to meet you there. Blessed Jesus, hold my hand. Okay, please be seated po. Tawagin po natin yung ating choir for the special song. Amen. Everyone
mga best friend, eto, pauwi na tayo. Tapos ang natapos ang spiritual enhancement. Sulit mga best friend, napakasulit. Nandito po kami ngayon sa sentro ng Bayombong. Ayan o, Bayombong Town Hall. Shoutout sa mga best friend natin dito sa Bayombong. So napakasulit mga best friend yung pong ating dinaluhan na conference. Ito ay enhancement para sa mga anak ng Diyos, sa mga nalolobat na mga mananampalataya. So ito po yung pinaka charging port. Ayan. Ayan, kailangan din kasi natin ma-charge. Hindi ibig sabihin na pagka anak ka na ng Diyos, hindi ibig sabihin na hindi ka na malolobat. So may mga times na nanghihina din tayo, may mga times na madali tayong mawalan ng pag-asa, pero yan, salamat sa Diyos, meron mga ganitong kaparaanan para ma-boost muli, ma-enhance muli, at uminit muli yung paglilingkod natin sa Panginoon mga best friend. So yun ang bumubuo sa isang healthy na rider mga best friend. Hindi lang tayo puro motor-motor. At least parang ngayon multi-purpose tayo. Hindi lang nag-enjoy tayo sa pagbumotor mga best friend, kasama natin itong mga motor natin. At sa activity na ito na ating dinaluhan ay ayan, napapalakas pa ang ating spiritual na aspeto. Kasi mahalaga ang spiritual aspect ng buhay ng isang tao mga best friend. Alam nyo kung bakit maraming nagpapakamatay? Ito sabihin ko po sa inyo sana makatulong po sa inyo ito. Alam nyo kung bakit maraming mga taong nagpapakamatay? Dahil alam nyo po, itong nakakalungkot na katotohanan, dahil marami pong mga taong malayo sa Diyos. That's the real truth. That is the sad truth mga best friend. Okay? Pero subukan mong lumapit sa Diyos mga best friend. Pansinin ninyo yung mga tao na malapit sa Diyos, yung mga tao na nag-e-enjoy na makipag-fellowship sa mga kapwa mananampalataya, sa mga kapwa anak ng Diyos, mga best friend. Tingnan nyo, nag-e-enjoy sila sa buhay sa kabila ng hirap ng buhay. Hindi naman madali ang buhay mga best friend, talagang mahirap ang buhay, given na yun andun yung mga trials sa buhay, pagsubok sa buhay, normal na lang yun mga best friend. But what makes the difference is, ito po yun, ikaw ba ay may tamang relasyon sa Diyos? Okay? Ikaw ba ay malapit sa Diyos? Ayan, tingnan nyo, maraming mga taong madaling ma-discourage, madaling mawalan ng pag-asa, madaling manlupay-pay, madaling mag-give up. Kaya tuloy maraming nagpapakamatay kasi wala silang kapag-asa, wala silang pinanghuhugutan ng inspirasyon, courage, pag-asa, yan, kapayapaan. Sino po ang makakapagbigay nun? Walang iba kundi ang Panginoon lamang. Yung kagalakan na yun, yung kapayapaan na yun, yung contentment, yung kalakasan sa hindi lamang pang physical kundi spiritually, emotionally, socially, ang Panginoon na makapagbigay nun. Kaya hindi ho kawalan mga best friend ang lumapit sa Diyos. Hindi kawalan ang isecure mo yung buhay mo sa Diyos. Walang mawawala sa'yo mga best friend, pero may daragdag sa'yo. Ano ang may daragdag sa atin pag tayo ay lumapit sa Panginoon? Pagpapala ng Diyos, protection ng Diyos, kapayapaan. Ayan, nagmumula sa Diyos. Okay, yan yung mga may daragdag sa atin. Kapag tayo po ay lumapit sa Diyos, best friend, pag kasi na-cure natin yung ating pong buhay sa Panginoon. Pero kung tayo ay lumayo naman sa Panginoon, nako po mga best friend,
Pag tayo ay lumayo sa Diyos, pag tayo ay nagrebelde sa Diyos, wala tayong panahon sa Diyos, naku po mga best friend, wala tayong tamang relasyon sa Diyos, naku po, napakadami ang mawawala sa atin, napakarami ang nawala sa atin mga best friend. Okay? So it worth it all. Pauwi na po kami, nandito kami sa bypass ng Boyombong, Solano. Pauwi na kami ni Cal Vlogs, nandyan sa likod ko. Ayan, ewan ko lang kung nakikita nyo, naka-dominar po siya. So kahit di ganon kalayo yung uwian namin, Quirino pa kami, siya Difon, ako Cabarugis, mga best friend, ay it worth it all. Sulit na sulit mga best friend. Alright, kaya siguro naman kahit papano nakapagbigay kami sa inyo ng kahit papano konting encouragement, lalo na sa mga nawawalan ng pag-asa. Alright, itry mo kayang lumapit sa Diyos, itry mo kayang i-secure yung buhay mo sa Panginoon. Okay? Para ma-secure yung buhay mo sa Panginoon, marahil yun ang tanong mo, isa lang gawin mo, buksan mo ang buhay mo, tanggapin mo ang Panginoong Jesucristo, manampalataya ka sa Kanya bilang sariling Panginoon at tagapagligtas ng buhay mo. Gawin mo yan, walang mawawala sa'yo, kaibigan. Alright? So I think hanggang dito na lamang yung ating pong vlog ngayon. Alright, napakainit, pero naging successful ang lahat mga best friends sa biyaya ng Diyos. Kaya kung ngayon lang kayo napadpad sa ating pong Facebook page, ay paki-follow po ang ating pong Facebook page. May YouTube din tayo, may Instagram tsaka TikTok. Baka naman paki-like, paki-share po ang video po na ito. At kung sang-ayon po kayo mga best friend na ang kukumpleto ng buhay natin ay ang Panginoon, mag-comment down kayo sa comment section mga best friend. Ayan, patunay, ibanggitin nyo dyan sa comment section yung patunay kung ano ang ginawa ng Diyos sa buhay ninyo. Kawalan ba ang magtiwala sa Diyos or benefit ito? Okay? So enjoy tayo lagi sa pagra-rides mga best friend. Magkakalimutan ang Diyos sa ating pong pagmamotor. Ito po ang inyo pong kaibigan, ang inyo pong best friend Moto, na nag-iiwan ng mga katagang, when you ride, live your pride. At of course, sa Diyos lamang umasa at wag sa maling akala.